Nasa gitna ng mga operatiba ng CIDG ang 8 trabahador na minamaltrato umano sa pinagtatrabahuhan nilang palaisdaan sa Laurel, Batangas. Mariin namang itinanggi ng may-ari ng palaisdahan ang akusasyon. Para sa detalye, may live at exclusive report si Marvin Tumandao. Marvin. Rhea, 8 trabahador nga ng isang palaisdaan dito sa Barangay Libiste sa Laurel, Batangas ang inililigtas ngayon ng Criminal Investigation and Detection Group ng Batangas PNP matapos magreklamo ng pangmamaltrato umano ng kanilang mga amo. Alas 4 ng umaga nang tumulak ang mga tauhan ng Batangas CIDG patungong Barangay Libiste sa bayan ng Laurel. Ang pakay, ang palaisdaan ng isang Vicente Encarnacion kung saan nagtatrabaho ang 8 nagrereklamo. Binuo ng CIDG ang operasyon matapos umanong sumulat ang mga magulang ng mga trabahador na mula pa sa Zamboanga City. Reklamo raw ng kanilang mga anak. Sobra-sobra sa pinag-usapan lamang na trabaho ang kanilang mga ginagawa, habang 2,000 piso kada buwan lamang ang sahod. Wala rin daw sa oras ang pagkain. Kinuha rin daw ang cellphone ng kanilang mga anak. At ang pinakagrabe umanong rason ng kanilang pagsusumbong, takot para sa kanilang mga buhay. Tinututukan daw sila ng baril tuwing nagkakamali at binabantaang pasasayawin sa bala. Pinabulaanan naman ng mag-asawang Encarnacion ang lahat ng mga paratang. Minsan hindi kami makakain ng umaga, tanghali. Sa isang araw, babarilin daw niya ako at pasayawin ng tiniklin kahit hindi ako marunong magsayaw. Hindi kasi sa lake talagang maraming ginagawa. Once na nagtrabaho ka sa dagat, trabaho mo yung trabaho sa lake. Nagpi-filter ka ng isda kasi, nagpapakain ka ng isda. Anti-human trafficking law, yung unang-una yun doon ang ating papasok doon eh. Arnold, Rhea, hanggang sa mga sandalingang ito ay nasa laot pa rin itong mga tauhan ng CIDG at inililigtas yung iba pang mga tauhan na nandun pa at nagtatrabaho. Ito ay upang personal na rin na inspeksyonin ang kanilang pinagtatrabahuhan. Samantala mula rito sa Laurel ay dadalhin sila sa Batangas Provincial Police Office upang mahinga ng statement at maging ang kanilang amo na si Vic Encarnacion upang patuloy na maimbestigahan. Rhea? Maraming salamat Marvin Tumandao, nag-ulat live mula sa Laurel, Batangas. Umatake na naman ang tinaguriang Donut Gang. Sa San Juan, isang SUV ang natangayan ng reserbang gulong. Ang exclusive report mula kay Emil Sumangil. Inilabas namin ang video na ito December 2007. Dito makikita mga miyembro ng tinaguriang Donut Gang sa kanilang aktwal na operasyon habang tinatangay ang reserbang gulong ng sasakyang nakaparada sa loob ng Ortigas Center. Segundo lamang ang lumipas, nadali na ng grupo ang reserbang gulong ng sasakyang ito. May sistema ang kilos ng mga suspect at ayon sa pulisya, organisado ang grupo. Pasado alas 10 kagabi, reserbang gulong naman ng Ford Ranger Trekker Series ang tinangay ng mga suspect sa harapan ng isang coffee shop sa San Juan City. 3 ring lalaki ayon sa mga testigo ang umikot sa pickup na ito. Ginawang pantabing ang dala nilang sasakyan sa kamabilis na tinangay ang reserba na nakakabit sa ilalim na sasakyan. Tumangging humarap sa kamera ang biktima pero ayon sa kanya, wala raw special lock ang reserba kaya't mabilis na natanggal ang gulong at kadena. Kung maaari, lagyan nila ng mas magandang kandado, kadena yung mga spare tire nila. Inialarma na ng pulisya ang plaka at sasakyan ng mga suspect. Muli silang nanawagan sa publiko, mag-ingat at makipagtulungan upang maresolba ang kaso. Yung Adventure na color black na may plakang X-Ray Tango Whiskey 902, pakipagbigay alam lang sa kapulisan dahil ito ay ang mga nakasakay dito ay mga magnanakaw ng gulong. Ito ang unang balita sa San Juan City. Emil Sumangil, reporting. 3 sugatan sa salpukan ng isang tricycle at isang motorsiklo sa Makati City. Ang report mula kay Ian Cruz. Nakatumbang tricycle at wasak na unahan ng motorsiklo. Ito ang dinatnan ng GMA News pasado alauna ng madaling araw. Nagbangga ng 2 sasakyan sa kahabaan ng N. Garcia Street na dating kilalang Reposo Street dito sa Makati. Sa loob ng rescue vehicle ng Barangay Valenzuela, abala ang mga rescuer sa pagbibigay ng paunang lunas sa rider ng motorsiklo na si Jelly Teves at sa minor de edad na backrider niya, pati na rin sa driver ng tricycle na si Tort Geoffrey Gamas. Ayon sa mga rescuer, pinakagrabe ang inabot na pinsala ni Teves. Agad silang isinugod sa ospital ng Makati. Galing daw sa JP Rizal Street ang tricycle, habang sa Calayan Avenue naman, galing ang motorsiklo. Pagdating po namin, nakita namin mayroon nakabulagta na tao. Tapos yung sa kabila, isang tricycle
At saka sa kabila, isang Bravo Honda na single. Ayon sa investigador, ang posibleng dahilan daw ng head-on collision. Parang kumabig daw yata yung itong motor, kumabig ng konti dito sa may linya ng tricycle. Tuloy ang pagsisiyasat ng mga otoridad sa insidente. Inaalam na rin nila kung nakain ng mga sangkot sa aksidente. Ito ang unang balita mula sa Makati City. Ian Cruz reporting. Tuloy na ulit ang naantalang concert tour ni international pop star Janet Jackson matapos magkaaberya. Game na raw ulit mag-perform ang singer matapos sumpungin ng vertigo o matinding pagkahilo. Tiniyak na raw ng mga doktor na mabuti na ang kondisyon nito. Maging si Janet, excited na rin ipagpatuloy ang kanyang concert tour. Silipin ang directorial debut ni Demi Moore at Courtney Cox. At alamin kung bakit bahagyang nadismaya ang isa sa mga cast ng Dabya sa kanilang pelikula na tungkol kay US President George W. Bush. Yan ang ating balitang Hollywood. Ganap na pong direktor sina Demi Moore at ang Friends star na si Courtney Cox. Sila ang latest sa mga sikat na celebrities na nabigyan ng pagkakataong mag-direct sa Glamour Real Moments. Isang programa kung saan mga non-directors ang pinagdidirect ng short films na ibinasa sa mga istoryang ipinasa ng mga readers ng Glamour magazine. People that I know and I really admire and I got lucky and I was put up for one and then I read a story that I really was attached to and understood and related to, and then I did it. The biggest gain is appreciation, because when you are in the position of director versus actor, you really recognize so much more of the work that has to go into for an actor just to show up and be prepared to do your scene. And so Dinirect ni Cox ang The Monday Before Thanksgiving tungkol sa isang babae na hirap sa pagunita sa unang taong anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Tungkol naman sa isang college senior na hindi matanggap ang sarili ang streak na idinirect ni Demi Moore. Walang nakahadlang sa pag-premiere ng controversial na pelikulang Dabya na bagamat isang comedy film ay seryoso namang sumuri sa pamamalakad ni US outgoing President George W. Bush. Sa kabuuan, ipinakita nito ang magandang bahagi ng pagkatao ni Bush, pero giit ng direktor na si Oliver Stone, hindi ibig sabihin na dapat malimutan ang ilang aniyay maling mga patakaran na ipinatupad ni Bush. It's a fair portrayal of the president. It's not a fair portrayal of the era. And why is that? Because it doesn't have us in it. In other words, we experienced a terror under the Bush presidency that is not represented in the film. Ang 9/11 attacks ang tinutukoy ni Dreyfus. Mga balitang aabangan ngayong araw, Pangulo Arroyo dadalaw sa Calapan Oriental, Mindoro. Francis Roa de Borja inaasang harap sa fact-finding probe ng DOJ sa issue ng umano'y suhulan sa Court of Appeals. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos, proud to be kapuso. At sa ngaral, bumubuo ng GMA News and Public Affairs ang impilan ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Glavio, proud to be kapuso, ito ang unang balita. Siyang babaeng to the max ang kakulitan na hangad lang ay wagas na pagmamahal. Siraulo ka talaga! Ano? Wisit! Siraulo pa lang, ha? Gusto mo buhusan pa kita? Hindi siya nawawala ng pag-asa kahit puno ng kabiguan ng mga nakapaligid sa kanya. At ngayong Huwebes, isang pagbabalik ang magpapatatag lalo sa kanyang pananalig. Be strong, GM soon sa drama-rama ng GMA. Ang 9/11 attacks ang tinutukoy ni Dreyfus. Mga balitang aabangan ngayong araw, Pangulo Arroyo dadalaw sa Calapan Oriental, Mindoro. Francis Roa de Borja inaasang harap sa fact-finding probe ng DOJ sa issue ng umano'y suhulan sa Court of Appeals. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627.
At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos. Proud to be kapuso. At sa ngaral bumubuo ng GMA News and Public Affairs ang impilan ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Glavio. Proud to be kapuso, ito ang unang balita.